God. Bawat isa po ba ay tagumpay? Patuloy na nagtatagumpay? Yes. So, salamat sa ating Diyos. So, napakinggan po natin ang ikalima at ika-anim. Ang ika-anim, ano pong sabi? It is finished. Pero hindi pa po tayo tapos. Ano po? Mayroon pa po tayong mapapakinggan na wika ng ating Diyos. At ito nga po ay ang ika-pitong wika niya. So, buksan po natin ang ating mga dalang Biblia sa Luke 23 verse 46. Sige po. Ang mga kapatid na lalaki basahin sa English at sa mga kapatid na babae sa Tagalog. Nasumpungan na po ba? Amen. Amen. Sige po. Magpasimula na po ang mga kapatid na lalaki. Luke 23 verse 46. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. Mga kapatid na babae, at si Jesus na sumigaw ng malakas na tinig ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu, at pagkasabi nito ay nalagot ang hininga. At si Jesus na sumigaw ng malakas na tinig ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu, at pagkasabi nito ay nalagot ang hininga. Ang Panginoong Jesus na noon ay bumaba sa langit ay nagkatawang tao. Ibig sabihin, bilang tao ay mayroon pong kaluluwa at may espiritu na nananahan sa katawan. Base na rin sa ating mga naunang pag-aaral na salita ng ating Panginoong Jesus sa bundok ng Kalbaryo, the seven last words, napakinggan po natin na nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus at na nagdala o ng kasalanan sa sangkatauhan. Siya ay nagbata, nakaranas ng marami at matinding mga pahirap, mga pasakit, at mga panlilibak. Sa mga naranasan niyang ito ay nagdulot po ito sa kanya upang siya ay, ano pang ang nangyari sa kanya? Siya ay nasaktan, sumubsob sa kung saan siya sinaktan, ay napasubsob siya, at hanggang sa siya ay mawalan ng buhay o sa makatwid bagay makaranas ng kamatayan. So ang kamatayan sa pisikal na aspeto at pagtatapos ng kanyang misyon sa mundong ibabaw, pisikal na aspeto at pagtatapos ng kanyang misyon sa mundong ibabaw, datapwat ito rin po ay daan upang muli ay makasama niya ang kanyang ama na nasa langit. Kung ating pong aalalahanin, ang unang wika ng ating Panginoong Jesus ay nagsimula sa isang panalangin. At sa huling wika niya na ating pag-aaralan ngayon ay nagtapos po ng isang panalangin din. Panalangin, bagaman magkaiba po ang laman nito, pero iisa po ang pinatutunguhan o addressee. Sino po? Ang Ama na nasa langit. So paano po nagsimula ang malalim na relasyon ng ating Panginoong Jesus sa kanyang Ama? Di po ba ang pagkapanganak ng ating Panginoong Jesus ay na-prophesy? Amen? Jesus came as human, 100% as human, but still 100% God. Sa mga talatang ito, pakinggan po natin. At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. At lumalaki ang bata at lumalakas, napupuspos
ng karunungan at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. At nagsisiparoon taon-taon ang kanyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa. At nang siya may 12 taon, 12 taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. At ang lahat ng sa kanya'y nangakaririnig ay nagsisipang gilalas sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. At sabi rin dito, at sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako hinahanap? Sino po ang nagtatanong doon? Ang Panginoong Jesus. Bakit ninyo ako hinahanap? Di baga, talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama. Sino ang kausap niya po dito? Ang kanyang mga magulang. At sabi nga dito, lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa tao. So, sa simula pa lang po, ang ating Panginoon, simula nung siya ipinanganak hanggang sa manatili siya na nag-stay sa kanyang mga magulang, ay nandun na po siya sa pagpupunta sa templo. Actually, sabi nga dito, dinala siya ng kanyang mga magulang doon sa templo. Baby pa lang siya, dinadala na siya ng mga magulang niya sa templo. At hanggang sa siya ay lumaki, ano ang sabi dito? Siya na mismo ang pumupunta sa templo. At ano po ang ginagawa niya? Siya po ay nag-aaral doon, nagpupuri sa ating Diyos. Ano pa po? Siya po ay nakikinig ng salita ng Diyos at sa pamamagitan nangangaral siya. At yun nga ang sabi dito kanina, naririnig po ng lahat ang kanyang mga pangaral at nagsisipang gilalas sila sa mga kanyang mga sagot sa mga tanong ng mga nandoon. Amen po? Kaya, simula pa noong bata pa ang Panginoong Jesus ay inilalagak na po niya ang kanyang oras at mga araw na siya ay makapaglagi po sa templo na kung saan siya ay nakikipag-usap sa kanyang ama. Dumaloy ang kapuspusan ng Diyos Ama at ang kaluwalhatian ng Diyos Ama at karunungan niya sa batang si Jesus. So doon po nagsimula bilang siya noong katawang tao na namuhay dito sa lupa ay nagsimula na ang ating Panginoong Jesus na alagaan yung kanyang relasyon sa ating Panginoong sa Diyos Ama na nasa langit. At sa pamamagitan nito, siya ay, sabi nga dito, siya ay lumaki sa karunungan, sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa ating Diyos at sa mga tao. Kaya bilang tayo na mga mananampalataya po ng ating Diyos, at inaari natin na tayo po ay anak niya, dapat tayo po ay patuloy na nakakapaglingkod sa Kanya. Hindi po natin dapat mapabayaan yung oras at araw na lumilipas na hindi po tayo nakikipag-usap sa ating Panginoon. Amen po ba? Napakahalaga po na sa ating paglaki, sa ating spiritual, ay tayo ay nakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Tayo ay nakikipag-usap. Tayo ay na tumatahimik, tayo ay pumupunta sa ating mga secret places upang tayo ay makinig sa Kanya, upang tayo ay umunawa sa kung ano ang kalooban niya sa ating mga buhay. Amen po? Kaya napakahalaga po, dahil ganun ang ginawa ng ating Panginoong Jesus nung siya po ay nabubuhay, simula pa siya nung bata pa. Amen po? Amen. Praise God. So, pakinggan po natin dito sa John 17:24 to 26.
na patuloy na ito po ang lalong mas lumalim pa ang kanyang relasyon sa ating Panginoon. Ang sabi dito, sundan po ninyo ako, Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. At sabi sa 25, O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Sa 26, at ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipinakikilala ko upang ang pag-ibig na nasa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Nalalaman ng mga nakakasama ng ating Panginoong Hesus, no, na nakakasama niya ang Panginoong, ang Diyos Ama. Sa paanong paraan po, ang kaluwalhatian niya ay nakikita nila sa Kanya. Nakikita nila ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At yun nga po, sabi dito, nais rin na ibigay o i-share ng ating Panginoong Hesus yung kaluwalhatian na mayroon siya sa atin. Nais din po niya na ibigay yun. Na maranasan din natin ang pagkakaroon ng kaluwalhatian na nagmumula sa ating Diyos. At ito po ay iniibig na ng ating Diyos na mangyari sa bawat isa sa atin bago pa man natatag ang sanlibutan. Tayo na po ang iniisip ng ating Panginoon. At sa pamamagitan ng pagkilala natin sa ating Panginoong Hesus, makikilala din po natin ang Ama na nasa langit. Amen po? Amen. Sabi sa John 8:29, sa 17:26, sabi pala dito, yung pag-ibig nasa akin, sabi, pinapakilala ko at ipinapakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila din. So yung overflowing love of the Lord God in heaven ay dumadaloy sa buhay ng ating Panginoong Hesus. At gusto rin ito na ibigay o maranasan ng bawat isa sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya yung malalim na relasyon na dapat mayroon tayo sa ating Panginoon ay nararanasan dapat natin at nakikita sa pamamagitan ng buhay na mayroon po tayo. Amen po? Hindi man tayo, wala man tayo sa churches, sa church service, pero kung tayo ay nasa labas ng church, tayo ay nakikita ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa pamamagitan ng buhay na mayroon po tayo. Amen po? Amen. Hallelujah. So, sabi nga sa John 8:29, 1:8 talatang 20, 29, sabi dito, at ang nagsugo sa akin ay sumasa akin. Hindi niya ako hinayaang nag-iisa, sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya ay nakaluluhod. Ang Panginoong, ang Diyos Ama ay sumasa kanya po, sumasaka sa Panginoon Jesus. No? Saan man siya pumunta, saan man siya pumaroon. Dahil yun ang pangako ng ating Panginoong Diyos eh. Amen po? At ito rin ay isang bagay na nagpatunay ng malugod na pag-ibig ni Jesus sa kanyang Ama ay, ano po ang sabi dito? Sa John 8:29 sa Tagalog, ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya'y nakalulugod. Ibinabalik po ng ating Panginoong Jesus yung pag-ibig niya sa pamamagitan ng pagsunod o paggawa ng mga bagay na nais ng ating Diyos Ama na nasa langit sa pamamagitan ng pagsunod niya.
sa mga bagay na nais ng Diyos na gawin niya. At isa na po rito yung siya ay sinugo niya dito sa lupa na katawang tao at inako niya ang mga kasalanan na ating nakagawa ng tao. Nagawa ng tao at nalayo. Ang tao ay nalayo sa Diyos. Ngunit, yung pagsunod niya, tatapat yung pagsunod niya sa ating Panginoong Ama na nasa langit ay ito ay maipanumbalik sa pamamagitan niya. Ang Panginoong Jesus mula sa pagkabata hanggang sa krus ay laging ang pag-ibig ay sa kanyang Ama. Amen? Laging siya ang kanyang bukang bibig. At kung ikaw sa iyong sarili ngayon, kung ang isang estranghero ay nakausap mo, pagkakatiwalaan mo ba na isang bagay na mahalaga sa iyo? Hindi, di po ba? Ibig sabihin, ang Panginoong Jesus, nakikilala niya ang kanyang Ama. Kinilala niya ang kanyang Ama na nasa langit. Sabi po sa talatang ating binasa, ano po yung binasa natin? And when Jesus had cried with a loud voice, He said, Father, into thy hands I commend my spirit. Father, into thy hands I commend my spirit. Sa Tagalog, Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Kinilala niya ang Panginoong, ang Diyos Ama na nasa langit, kinilala niya ang kanyang Ama. Ano po ba yung comment sa ano? Nasa ibang, ang sabi, yun sa Tagalog, pinagtatagubilin. Pero mayroon po mas malalim na kahulugan yan. It is a way of expressing our praise, our exaltation unto the Lord. Kinikilala natin siya bilang Ama. Bilang Ama. Na ano po yung katangian ng ating Ama? Kinikilala ng Panginoong Jesus ang kanyang Ama. Jesus has a high regard, high respect to His Father. High hope in Him and great trust in His Father. Ganun niya kakilala ang kanyang Ama na nasa langit. Maaasahan niya sa anumang pagkakataon. Kung iniisip niya ang kanyang Ama, mayroon siyang pag-asa. Mayroon siyang hope. Sino pa ang mga ama dito? Taas po ang mga kamay. Yan. Natutuwa po ba kayo kung ang mga anak niyo minsan nag-aana sa inyo or kadalasan? Siguro hindi nangyayari ngayon kasi nga nandito kayo. Pero sabi nga, di ba, pag ang mga ama na mayroong mga anak dito, di ba, pag naglambing yung anak nyo sa inyo, or something na naglalaro kayo tapos ang sasabihin sa'yo, Papa o Daddy, tulungan mo naman ako dito. Di ba? Nagpapatulong siya kasi ano po yung ano niya? Ano po yung mayroon na nasa puso niya na kaya niya ginagawa yun? May tiwala siya. May tiwala po siya sa iyo bilang kanyang Ama. So ganun din po ang ating Panginoong Jesus sa kanyang Ama na nasa langit. Kaya yung pagkasabi niya dito, Father, into thy hands I commend my spirit. Mayroon siyang pagtitiwala, pagkakatiwala sa kanyang Ama na nasa langit. Kaya ganun din, dapat maging ganun din po tayo sa ating Panginoong Jesus. It is an example for us to follow o na
bilang siya na tumatayo bilang ating Ama, Panginoon, ay nandun yung pagkakatiwala natin. Buksan po natin ang John 14:7, 9, and 10. Sundan niyo po ako sa babasahin ko po sa Tagalog. Kung ako'y nangakilala ninyo ay mga kikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong mga kikilala at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Sa kasampo, hindi ka baga mananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. So, maliwanag po na sinasabi sa mga talata dito na ating binasa ay nandun po yung malalim na pagkakilala ng ating Panginoong Jesus sa kanyang Ama. Kung gaano katibay at kalalim ang relasyon nila bilang mag-ama. Kasama na lagi ang Panginoong Jesus, ang Diyos Ama, mula pa sa panimula, no? Simula nung magsimula siya ng kanyang ministeryo dito sa lupa, dito sa mundo. Amen po? Dahil sabi nga dito, yung gawa, kung ano yung mga ginawa, gumawa ng mga miracles ang ating Panginoong Jesus sa iba't ibang dako ng mundo, hindi niya kiniklaim na siya lang ang gumawa nun, kundi kasama niya po ang ating Panginoong Diyos, ang kanyang Ama na nasa langit. Kiniklaim niya po na hindi lang siya nag-iisa. At yung patuloy na ititiwala niya na ang bawat gagawin niya, every victory na nagagawa niya ay patuloy na ang Panginoon. Binibigay niya ito, binabalik niya ito sa ating Panginoon. Amen po? Bagaman, sabi nga, yung palaging yung presensya ng ating Panginoon, Diyos, na lagi sumasama sa ating Ama na nasa Panginoong Jesus, ay naputol nga. O sabihin na natin, nagkaroon ng pagkakataon na nalingid o natigil. Dahil nga po sa, ano pong dahilan? Dahilan sa mga kasalanan na nagawa po natin. Nagawa ng sangkatauhan. Na siyang naging dahilan upang yun nga po, yung pangyayari na inako ng ating Panginoong Jesus ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan ay nalingid sa Kanya ang kaluwalhatian ng Diyos. At yun nga po, naranasan niya kung ano yung ating napag-aralan. Nung sa una, pangalawa, ano po yung mga yun? Panlilibak. He was forsaken, he was condemned. Ano po? Ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi dito, Ama, sa iyong kamay ko itinatagubilin. So, it's a word of great trust sa kanyang Ama. Nasa kamay ng Diyos, ang kamatayan ay hindi dapat kinatatakutan. Di po ba? Nandun na, nag-ano na ang Panginoon na hinaharap na niya yung kamatayan.
Pero ano po ang ano niya doon? Ama, sa iyo ko po tinatagubilin ang aking espiritu. Sa mga panahong ito, di po ba mayroon pa po bang takot na maranasan yung kamatayan sa atin dito? Mayroon pa po bang hindi ready? O patuloy lang, nandun yung takot ba? Takot na, ayaw ko muna. Hindi po natin masabi, no? Kasi nandun pa rin yung pag-aalinlangan natin na ano. Pero sabi nga, ang salita ng ating Panginoong Hesus dito sa ikapitong wika ay pinapaalam niya sa atin kung gaano kahalaga yung kung tayo ay makaranas, sabi nga ng tayo ay pupunta na sa ganong kalagayan ng kamatayan, ay nandun yung pagkakatiwala na sa ating Panginoong Diyos tayo ay nagtitiwala. Tayo ay pupunta. Nakukuha niyo po mga kapatid? Amen. So napakahalaga po na tayo ay maglagak ng pagkakatiwala sa ating Panginoong Ama na nasa langit. Ang malaking tiwala ni Jesus sa Ama ay nagbibigay sa atin ng kasiguruhan na tayo rin ay dapat magtiwala sa ating Ama. Kaya nga po nangyari po ito. Kaya nga po na ating napapag-aralan sa mga panahong ito. Kahit ito ay lumipas na, kahit ito ay nangyari nung mga panahon, 2,000 years back, bakit natin patuloy na napapag-aralan? Kasi nais ng ating Panginoon na maunawaan kung ano po ba ang kahulugan ng mga salita niyang ito. Amen po? So ang pagbibigay kahalagahan sa kanyang espiritu. So yung kanyang salita na Ama, sa iyong kamay ko tinatagabilin. Ibig sabihin, namamaalam na tinitiwala na niya. Lord, ikaw na ang bahala sa akin. No? Diba nasambit natin kanina na tayo bilang tao ay mayroong kaluluwa at may espiritu na nananahan sa katawan. Ang espiritu ay hindi lamang isang bagay, kundi ito ay may buhay po. Buhay na dapat bigyan pagpapahalaga. Ang ating Panginoong Hesus ay kanyang itinalaga ang kanyang espiritu sa kanyang Ama. Nabuhay ang ating Panginoong Hesus dito sa mundong ibabaw na mayroong kahulugan. Mayroong kahulugan na gamit ito sa makabuluhang layunin at kaluguran para sa kanyang Ama. It is meaningful, productive, and victorious. Amen? Amen. Kaya, kung ito yung buhay na kanyang nagawa sa kanyang paglagi dito sa mundong ibabaw, mayroon siyang dapat na gawin na ang kanyang espiritu na aalis na sa kanyang katawan. Ano po ang ano niya? Yung salitang Ama, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ibig sabihin, marapat lamang po na kanya itong ilagay sa kamay ng Diyos na banal at makapangyarihan. Marapat lang po na ang kanyang espiritu ay karapat-dapat lamang sa Diyos. Amen po? Amen. Ito ay wagas at puno ng Espiritu Santo. Kaya nalalapat lang na ibigay, ilagak sa ating Ama na nasa langit. Di po ba sabi ng Panginoong Ama na nasa langit, sabi niya sa Panginoong Hesus, ito ang aking kinalulugdan na anak. Nabuhay lamang po
ang Panginoong Jesus para sa Diyos at pumanaw siya para sa Diyos. Lahat po tayo ay papanaw, amen? O mawawala sa mundong ibabaw. Buksan po natin sa Hebrew 9:27 and 28. Nakita na po mga kapatid? Amen? Sige po, basahin natin sa Tagalog. Sabay-sabay po. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. At gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. So tayo po ay lilisan sa mundong ibabaw. Wala pong mananatili dito. Tanging ang salita lamang ang ating Diyos ang siyang mananatili. At itinakda nga po tayo, o ang tao na mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Sabi dito ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. So may pag-asa tayo sa ating Panginoong Jesucristo na siya po ay nagdala ng ating mga kasalanan. Ngunit ano po yung pangako niya sa atin? Ano po yung pangako ng Diyos Aman sa bawat isa sa atin? Na tayo ay mapahiwalay, kung tayo mapahiwalay sa kasalanan, ay mayroon tayong kaligtasan na nagbubuhat sa ating Panginoong Jesus. We are all going to face death, or maaaring kagaya ni Enoch na he did not face death. So, in what manners or sa paraan kaya tayo mawawala sa mundong ibabaw? At kailan kaya yun? Diyos lang pong nakakaalam, hindi po ba? Hindi po natin alam. Only God the Father in heaven knows. At habang tayo ay nabubuhay ngayon, the Father in heaven wants us to prepare our eternity. A life of eternity in heaven with Him, in fact, paradise, kagaya po ng isang tampalasan. Amen po ba kayo sa ano? Gusto niyo po bang makasama ang ating Panginoon? Amen. Praise God. Our Lord Jesus has set us an example to follow. And as a believer, as His children, we should learn to entrust into His mighty power. That in His name, Jesus, victory won. Amen? Victory won and established. All we need to do as His child, as His children, is to believe in Him. To believe in Jesus. To trust Him alone. Amen po? Amen. Ang tanong po, saan po patutungo ang buhay mo, kapatid? Paano mo binibuild up yung relationship mo na meron ka sa ating Panginoong Diyos? Lalo na sa mga panahong ito. Lalo na sa mga panahong ito na ang daming maaaring umagaw sa atin para tayo ay mapariwara ulit. Maaaring tayo ay humihina ulit. Maaaring tayo ay dumaan ng magkabilang landas ulit. At bumalik tayo sa dating tayo na makasalanan, ginagawa kung ano yung gusto lang.
Is there any assurance of your salvation? Ikaw lang po nakakaalam nun at ang Diyos. Kaya ang nais po ng ating Diyos, gaya ng sinabi ng ating Panginoong Hesus, nais niya na i-entrust natin ang buhay natin sa Kanya. Nais niya na itagubilin natin ang ating espiritu sa Kanya. So ang espiritu mo ba ay nakatagubilin na sa ating Ama na nasa langit? Mga kapatid, ngayon pa lang, dapat ay italaga na natin ang ating espiritu sa ating Diyos. Hindi po natin alam kung hanggang kailan pa tayo mabubuhay, kung hanggang kailan tayo mananatili pa sa mundong ibabaw. Only God knows. Sa gayon, maging ang kamatayan ay hindi na natin katatakutan kung alam na natin na ang ating espiritu ay ating itinatagubilin sa ating Ama na nasa langit. Amen po? Buo ang pagkakatiwala ng ating Panginoong Hesus ng Kanyang Espiritu sa Ama. And I pray maging gayon din ang bawat isa sa atin. Amen po? I pray that every one of us here will be living the life of Christ. Yung nakakalugod at naaayon sa plano at layunin ng Diyos sa buhay natin. Amen po? Commend your spirit to the Father. Amen po? Amen. Praise God. So, salamat po sa ating Diyos. Hallelujah. Tayo po ay tumayo at magpuri sa